Kita. Salamat kay Nanay Los, amen? Ani, mga young people, ma-challenge ta kay Nanay Los ba? 72 years old, oh. Nanay lang pirmi ba? Nanay lang gini makaubos sa reward ba? Mga gidaton kayo. Ay man tagahatag sa ano, si Nanay Los lang pirmi sa offering. Oh, dito mong palupi kay Nanay, ah. No, mga men, mga young people, oh. Gamit ta sa Ginoo. San o pata maghatag man? Oh. Oh, ato na ano. Okay, may gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo, kaabot kita sining April. Oh, April 3. Nakita, no? Dasig ang panahon, bag-o naman nga bulan. Gihatag sa iya kabay tani nga kita man dasig man aton pagalagad sa iya. Okay, Psalm chapter 1, magatindog ang tanan. Very familiar, common nga verse. Isang mga bata ning whole chapter, kaya nila na i-memorize. No? Ani kita man, magtinguha nga memorize na ito ning whole chapter. Kuan mo lang ni, ano mo lang ni kakuan ni? Verse ni. Psalm chapter 1. Psalm chapter 1. Let's read the first, let's read the entire chapter. May anom lang ni ka verses. Psalm chapter 1. Okay? All together, verse 1 to 6, go. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Let's pray. Lord, salamat this night nga kami binigyan mo ng oras, panahon, na muli Panginoon magkaroon kami ng prayer meeting. Alam namin ang prayer meeting ay isang napakahalagang activity ng aming church na hindi naman dapat, Lord, i-neglect. Kaya tonight, salamat sa bagong month, bagong Wednesday na binigay niyo po sa amin. And Father, I pray na ang iyong salita tonight, gamitin niyo po i-revive ang nagaluya, i-restore, Lord, ang may mga karamdaman. And Lord, encourage you po kami. Salamat, we have the Bible na liken you kami, Lord, like a tree planted by the waters, rivers of waters. Tonight, Lord, it's my prayer na sana maging encouragement ang iyong salita na mag-minister in the hearts of your people. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Okay, pakipili. Yung people, pakipasok. Brother Tan, please. No? Ating whiteboard. Please, magamit tayo ng whiteboard. Okay, Brother Bernard, pwede ma-transfer to Brad? Dito. Ang atong, please. Stand fan. So, ang Book of Psalm ay sulat po ito, usong na ito ni King David. Kaniyang papasalamat, kanyang na-compose na awit, no, bilang pagpapasalamat niya sa kanyang Panginoon o sa ating Panginoon. Okay, at saka ito po ay kanyang meditation. At out of 150 chapter sa Book of Psalm, salamat na sa opening chapter pa lang meron ng mga blessing. Tinawag dito na happy man, no? The happy man or the blessed man. Okay, so tonight, tingnan natin, no, kung ano po yung characteristic. Alright, no, ng isang happy man. Alright, God's picture of the happy man. Okay.
Okay, meron pong anim, no, na description. Meron pong anim na description paano gi-describe ng ating Panginoong Diyos ang happy man. Okay, another translation sa word blessed or blessed is happy. Okay, happy. Happy is the man or blessed is the man or the blessedness of man. And I believe nag-refer ito sa mga believers. Amen? Never sa Bible tinawag na blessed ang mga unsaved, ang mga lost people. Every time na may word blessed, it is automatically addressed sa atin ng mga Christian. Amen. Alright, so no doubt, para po ito sa atin. Now, God's picture of a happy man. Okay? So may anim na description ang Bible. Okay? He shall be. Take note the word ginamit. He shall be. So may description. Paano siya i-describe ng Bible, ng ating Panginoon, ang isang happy man? In verse number 3, sabi ng Bible, and he shall be like a tree planted by the waters or rivers of water. He shall be like a tree. So inihalintulad po siya. Ang isang Christian na blessed, ang isang Christian na happy, gi-compare siya as a tree. Alright? Like a tree planted by the rivers of water. Now, number 1, ano po ating makita in verse number 3? Alright? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Alright. Number 1, makita natin ang tinatawag na, okay, there is vitality. There is vitality. Pag sinabing vitality, capacity to live. Capacity to live. Alright, yan ang ibig sabihin. Vitality. Ibig sabihin, meron siyang life. No? Pag sinabing a tree, alright, or vitality, speaks about life. So the happy man, the true happy man, o Christian, we receive a new life. Meron na tayong life. Kaya nagkaroon siya ng, sabi ng Bible, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Ang Christian or ang unsaved, take note, ang tao na lost, ang taong unsaved, ay dead po siya. Patay siya spiritually. Amen? Wala siyang connection. So nagkaroon lamang tayo ng life nung naging Christian na tayo. Nung nag-believe na tayo sa gospel. Kaya since meron na tayong life, okay? Anong sabi ng 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Anong result sa Anong result sa salvation natin? According sa 2 Corinthians, kung memorize niyo po 'yan. Okay? Familiar ba niyan na verse 17? Therefore, if any man be in Christ, he is what? New creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So take note the word, new creature. Ibig sabihin, meron kang old, meron kang before, meron kang other condition, meron kang ibang status. So ngayon, nagkaroon ka ng new status. Okay? Yan ang ibig sabihin. So if any man be in Christ, he is a new. So nagkaroon na tayo ng new nature. Okay? At nagkaroon tayo ng brand new life. Alright. Tingnan niyo po ang Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 11. Ephesians 2:11. Chapter 2 verse 11. Okay, verse 11, wherefore, okay, wherefore remember
that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. According sa ating binasa, verse 11, i-compare tayo before, sabi niya, Gentiles in the flesh. Ibig sabihin, sa mga Hudyo kasi pag Gentiles, marumi. Pag Gentiles ka, hindi ka elect. Pag Gentiles ka, sikanhan ka lang. Kasi para sa kanila, first class ang mga Hudyo. So, sabi sa kanila, sabi ni Paul, wherefore, remember that being in time past, nung una, dati, sabi ni Paul, mga Gentiles kayo, sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos, in the flesh, who are called uncircumcision, mga uncircumcised kayo. Ibig sabihin, mga marumi kayo. But sabi ng verse 12, that at that time ye were without Christ, mga unsaved kayo. Being aliens, una, without Christ, tinawag pa tayong aliens from the commonwealth of Israel, and strangers, mga strangers, from the covenant of promise. Ibig sabihin, wala tayo, hindi tayo kasama before sa covenant of promise of God. Ano pa? Having no hope and without God in the world. But look at verse number 13. Ito ang blessing, mga kapatid. But now, in Christ Jesus. Amen? But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Amen? So makita nyo po yung transition in time past. Nag-refer sa ating old status, old condition. Sabi ni Paul, mga stranger without hope, mga alien, no covenant of promise. But sabi ni Paul, verse 13, but now, in Christ. Amen? Ito yung highlight. In time past, para tayong mga walang kwenta, para tayong walang connection, wala tayong hope. Pero nagkaroon tayo ng hope. Sabi ni Paul, but now in Christ, who were sometimes afar off, but made nigh by, paano tayo nalapit? Anong basis ng ating paglapit sa Panginoon? By the blood. Amen? By the blood of Jesus Christ. Dati, grabe yung ating, miserable tayo, wala tayong connection, mga unsaved tayo, strangers tayo, sabi ni Paul. But now, ito yung word, in Christ. So, dito ang pagbabago. Ito yung turning point. Dito tayo nagkaroon ng breakthrough, mga kapatid. In Christ. So, pag wala, hindi dahil kay Christ at sa kanyang blood, wala. Manatili tayong stranger, manatili tayong without Christ, no hope, everything. Hindi natin ma-enjoy ang life. Amen? Kaya salamat tayo, nagkaroon tayo ng vitality. Sabi ng Paul, Ephesians 2:1, for you were dead in trespasses and sins. Mga patay kayo sa kasalanan at pagsalangsang. Mga paglapas. Yun ang ating condition. That's why we praise the Lord, mga kapatid, na ngayon nagkaroon na tayo. Ano pang sabi ni Peter? Tingnan niyo po ang sabi pa ni Peter. Sinigundahan po ni Peter, mga kapatid. 2 Peter 1:4. Anong sabi ni Peter? 2 Peter chapter 1 verse 4. Basahin natin ito, maganda ito, mga kapatid. 2 Peter chapter 1 verse 4. Ready, go. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ano? Sabi ni Peter, partakers na tayo. Partakers tayo ng divine nature. That is godly nature, heavenly nature. Kasi, bakit po? Nung una, under tayo ng corruption. Nasa corruption tayo. Corruption of this world, corruption of sin. Okay?
patungo tayong impyerno. Pero sabi ni Peter, nung nagkaroon kayo ng Kristo, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, naging partakers na kayo ng divine nature. Alright? No? So yun yung blessing, mga kapatid, na ating makita dito sa sinabi ni Peter. Kaya salamat, hindi na tayo nag-crave ng lust dito sa mundo. Sabi ng verse 4, naka-escape na tayo, having escaped the corruption that is in the world through lust. Through lust. Vitality. So ang blessed man, ang happy man, meron na siyang life. That means may capacity na siya. May capable na siya. So growing na siya. Amen? Kasi may life eh. Ang tanim, napatay, kahit ano mo siya kadilig, wala na, useless ang tubig mo. Kasi patay na yan. Tama, amen? Pero hanggat buhay pa, kahit parang mamatay na ang tanim, pero pag maalagaan siya, may possibility pa siya na mag-grow. Maka-recover. Ma-revive. Amen? Kaya dapat ganun. No? So, di tayo magpadala sa ating grabe ka, Sobrahan ka, Sobrahan ang pag-refill. Ano pa? Abounding. Not only growing, but abounding. Nag-abound siya. Nag-participate siya. Ang growing, ang abounding is a proof na growing siya. Kaya dapat, pag lalo tayo nanghihina sa ating spiritual life, the more tayo magdikit sa Panginoon. The more natin ilapit ang ating life sa church. Kasi pag sakyan mo ang emotion mo, ang feeling mo, the more ka manghina. And eventually, yung mga negative na ginalagay ni Satan, magiging ma-adapt mo. Kaya labanan mo. Kasi si Satan mag-inject yan ng mga negative sa atin. At pag hindi natin yan na-counter, hindi natin na-overcome, tuloy-tuloy na yan. At manlamig ka sa spiritual life mo. Kaya, the more pa tayo, i-overcome natin kung ano man yung mga bagay-bagay, sa ating puso. Tandaan natin, meron na tayong life. Ibigyan ka na ni Lord ng bagong buhay. Buhay na gusto ng Panginoon Diyos maging blessed, maging happy ka. Pero ang happiness, dapat trabahuan natin yan. I-provide ng Panginoon Diyos, pero may part ka. Na dapat mong i-cultivate, mga kapatid. Okay? So, not only vitality ating makita sa isang happy man, pangalawa is, paano i-describe pa ang Bible? Security. There is security. Okay, let's go back to Psalm chapter 1. Psalm chapter 1. Okay? Look at verse number 3. Anong sabi ng verse number 3? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Prosper. So this verse, nagsuggest mga kapatid, na ang kahoy na ito, nga gi-compare ni Lord sa isang Christian, ay flourishing. Nag-produce siya ng fruit. Ibig sabihin, gina-taker siya. May somebody na nag-taker sa kanya. Nag-aalaga. Kaya ang isang tanim, we believe, pag hindi mo i-cultivate, hindi mo alagaan, hindi mo siya bigyan ng time, hindi talaga siya mag-produce ng bunga. So may somebody na nag-taker sa kanya. May somebody na nag-cultivate sa kanya. Kaya siya nag-produce ng bunga ang kahoy na ito. That speaks about our security.
Which means our security is from the Lord. Amen? Oh, i-cultivate ang kanyang life. Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. According to verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Oh, promise. Chapter number 3. Chapter number 3. The same book, Ephesians. Ephesians. Chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. All right. Take note the word ginamit ni Paul. Able to do. Exceeding. Ano ang kayang gawin ng Diyos? Exceeding abundantly. Ginamit pa niya above. Grabe nga mga words ang gigamit niya. Able. Take note. Exceeding. Tapos above. Tapos ginamit pa niyang word na power. That speaks about our security. Amen? Na ang isang happy man, isang blessed, isang Christian, secured tayo sa kamay ng Diyos. No? Secured tayo eternally. Pag sinabing eternally, never ending. Until death, until the coming of the Lord. Secured ang kanyang life. Siguro, hindi tayo secured physical. Kaya di natin alam ano mangyari sa atin. In what way tayo mamatay. But God is speaking about our spiritual security. Na na-secured na tayo dahil kay Jesus Christ. Ang ating kaluluwa, wala na. Ano pang sabi niya? Romans chapter 8. Anong sabi ni Paul? Basahin natin sandali. Para madagdagan pa natin. Or the more pa tayo ma-convince na secured tayo sa Panginoon. Many times naman natin ito nabasa, pero dapat dating maintindihan, no? Anong ibig sabihin ng verse? Amen? Alright? Tingnan niyo po mga kapatid, verse 35, chapter 8, verse 35. Si Paul ang nagsulat nito at nagsabi nito, 8:35, Romans 8:35. Just follow me, amen? Diyan kayo, 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? The answer is no. Is it distress? The answer is still no. Is persecution? The answer is no. Is famine? No. Nakedness? Peril of the sword? The answer still is no. As it is written, for thy sake we are all killed all the day long. We are all accounted as sheep for the slaughter. 37, nay, in all these things, the word nay is no. Nay, in all these things. Paul is referring, all these things refers to persecution, distress, nakedness, peril, or sword, or famine. He said, none of those things, but we are more than conquerors through Him, that is Christ, that love us. In 38, Paul continued to say, 38, for I am persuaded, personally, Paul said, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. 39, nor height, what else? Nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Amen? Are you glad that there is a promise for us? God made a promise for us. This is for the believers. This is for every child of God. That no one, Paul says,
no one can be able to separate us from the love of Christ. Not even angels, nor principalities, or anything could separate us from the love of Christ. Alright? That should be our confidence. That should motivate us. Ito yung bagay na magbigay sa atin ng joy. Because we are eternally secured in God's hand and in the presence of God. Amen. That's the blessed man. That's the happy man, mga kapatid. We have security. Mga tao ngayon, no? Ang kanilang security nasa mundo. Ang kanilang security nasa connection. Ang kanilang security nasa pera. Pag marami kang pera, secured ka. Pag sikat ka, safe ka. Oh, pag nasa position ka, secured ka. But I will tell you, that is the true security. That is temporal. Amen? In fact, sometimes ang material things, yan pa ang bagay na minsan makapahamak sa tao. Kaya ang iba, gabili pa ng bolt, kaya ilagay nila yung safety bolt. Yung ampatuan daw, nung nabuksan ang bolt, nandun daw. Milyon-milyong pera, brat. Kasi ang mga Muslim daw, di daw mahilig magbangko. Ginalagay lang nila sa mga safety bolt. Sa Marawi, sis, maraming nakuha na pera. Sa mga bahay-bahay. Kaya mga maranaw doon nila ginalagay lang sa mga bahay nila. Saan ang kanilang security? Doon sa pera. Pero sa atin na Christian, ibang ating security. Nasa Panginoon. Amen? Kaya doon tayo magtiwala. Trust in the Lord. No? Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Praise the Lord. No? Praise God. Na I am secured. My soul is secured. My life is secured. Sabi pa ni Paul that Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, please. Verse number 1, Colossians 3:1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 3, set your affection on things above, not on things on the earth. So si Paul nag-refer pa rin sa mga Christian na dapat ang ating ituon natin ang ating pansin, ang ating puso doon sa Panginoon. Ang ating buhay sa mga bagay doon sa taas, hindi sa mundo. Bakit? Anong sabi ni Paul? Anong dahilan? Verse number 3, for ye are dead, sapagkat namatay na kayo kay Kristo sa Diyos, and your life is hid with Christ in God. Hid is past tense ng hide. Sapagkat kayo, ang buhay ninyo ay nakatago na kay Kristo na Diyos. Amen? For your life is hid with Christ. So saan ka naka-secured? Saan ka naka-protect? Sinong naka-depensa sa'yo? It's Christ. You are hid in Christ. Ngayon, mag-worry ka pa? Sa life mo? Sa life ko? No, si Paul. Sinulat niya, mga kapatid. Nakatago ang buhay. Hid in Christ. Ganun ang ating security, mga kapatid. Praise God, no? Sa ating salvation. All right. What else ating makita? Ating makita. Number 3. Not only ating makita, there is vitality, there is security, but capacity. There is capacity. Yes, mga kapatid. Okay? Tingnan nyo, balik tayo doon sa Psalm chapter 1. Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water,
that bringeth forth his fruit in his season. Alright? Paano gi-describe? Planted in the rivers of water. Ibig sabihin, streams. May sapa. Mga kapatid. So ano bang kailangan ng isang tanim para mabuhay? Water. Amen? Ano pa? Yung moisture. Sa ibang lugar like Middle East, wala man talaga, di man common ang ulan sa kanila. Kaya moisture lang. Moisture ang nag-provide ng water sa kanilang mga tanim. So, ganun din po sa atin. No? Kailangan natin ng capacity. Sabi ni King David, planted by the rivers of water. Okay? So, meron siyang sufficient or abundant na supply ng tubig. Meron siyang capacity. And the rivers is, walang iba ang ating Panginoong Diyos. We have waters in Christ, the happy man. Meron tayo, no? May gi-provide ang Panginoong Diyos sa atin. Romans chapter 8, verse 16. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 16. The Spirit itself beareth with a witness with our spirit that we are the children of God. Verse 17. And if children, then heirs. Take note, heirs. And heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. So ilang beses gigamit ni Lord o ni Paul yung word heirs. Heirs, joint heirs with Christ. So saan ang ating life? Saan tayo nagkuha ng supply para makasurvive? Sa Diyos. Amen? Siya yung source natin, brad, ng life. At praise the Lord, kung anong ma-enjoy ng ating Panginoong Diyos, so since joint heir tayo, ma-enjoy at ma-avail din po natin. No? Ma-avail natin, mga kapatid. Kaya yun ating pasalamatan. That's the reason why dito po, mga kapatid, sinabi ng Bible, we are happy men. We are happy men. Meron tayong capacity na makasurvive, no? Mabuhay. Bakit? Is our Lord, ang sabi niya, mga kapatid. Verse number 3. Verse number 3, Ephesians 1:3. Ephesians chapter 1, verse number 3. Ephesians 1, verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us, take note this word please, who hath blessed us with all, what? Spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Amen? So ang Christian pala, mga kapatid, ang ating real blessing ay hindi dito. Ang ating blessing ng Christian, hindi material ang i-promise ni Lord i-provide. Spiritual blessing in, saan? Heavenly places. Kaya ang ating comfort, magbigay sa atin ng joy na kahit tayo salat, kulang, hindi tayo materially sufficient dito, kasi ang totoong blessing ay hindi dito. Kaya wag tayong mag-self-pity. Bakit sila meron, ako wala? Sana before ako mamatay, maka-experience ako ng ganun. Okay man yun, kung i-allow ng Panginoong Diyos. But if not, okay lang. Kasi in reality, mga kapatid, yan, temporal lang yan. Oh. In human side natin, gusto natin, sometimes gakrib tayo sa iba. Tani man, no? Tani, ganun ma. May mga wish tayo, amen? Normal yan. Pero on the other hand, i-comfort natin nating sarili.
na hindi ka man naka-experience ng ganitong bagay, like sa ibang mga tao na experience nila, pero ang real blessing mo is abundant. Mas sobra sa mga taong na-experience nila. In fact, sabi ng Bible, ang spiritual blessing na gahintay sa atin ay hindi makompare sa mga material blessing. So, ibig sabihin, yung pera, di yan makompare sa spiritual blessing. Yung magandang sasakyan, magandang bahay, malaking income, di yan makompare, sabi ni Paul, sa heavenly blessing na kanyang pupuntahan. Ang blessing sa mundo, iiwanan. Pero ang real blessing, pupuntahan. Hello, amen? Kahit ano kalaki, kaganda, kadami ang napundar mo dito sa mundo, one day, iwanan mo yan. Kaya ito sana mag-comfort sa atin. Wala ka mang bahay ngayon o may bahay man, hindi man maganda, it's okay. As long deserve ka kay Lord. As long nakapagtayo ka ng bahay, hindi man komportable siguro, hindi man maganda, halos hindi maka-accommodate ng mga parinti mo kung mag-visit. As long may joy ka nga mag-serve kay Lord. Anon man ang naming nga balay, way ka man gana mag-serve kay Lord o way ka man gahatag panahon sa Ginoo. Anong pulos? Kag isa ka adlaw biya ano man gyapon. Kaya ang comfort ni Paul, heavenly places. Blessed be, sabi na niya, verse sa ating binasa, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessings. Si Paul, wala to yung sasakyan. Di gani natin alam kung may tricycle si Paul. May bisikleta si Paul. Wala di gani, baka wala gani balay si Paul, basi gaarkila lang si Paul. Pasalamat ka kay may balay ka, bisan payag lang na, at least balay. Maistaran mo. Makatulog ka insakto. Pero sabi ba niya, kaluoy siya, kay wala siya yung material ng mga butang? No. Sila ni Paul, spiritual blessing dito. Ato? Diyan pa tayo? Colossians chapter 2. Kaunahan lang konti. Colossians chapter 2, please. Verse 9. Verse 9. For in Him means Jesus Christ, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Fullness. Ang Godhead, the Trinity. Sabi ni Paul, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Verse number 10. And ye are, kanino yung sinabi ito? Sa mga Colossians. And ye are complete in Him. Ginamit naman yung Him kay Jesus Christ. Na kung saan kayo ay naging ganap, naging kumplito. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Alright? 11. In whom also ye are circumcised. Tinuli kayo, circumcised with circumcision, made, take note, without hands. Ibig sabihin, spiritual circumcision. Hindi gawa o resulta ng kamay ng tao. Kasi ang mga Hudyo, 8 days pa lang i-circumcise na sila. Isa sa kanilang mga tradisyon. Pero sabi ni Paul, hindi kayo tinuli, i-circumcise, gawa ng kamay o resulta ng kamay ng tao. Circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Instead, gi-circumcise na kayo through Jesus Christ. Okay? Ang inyong flesh, ang circumcision, inako na, kinuha na ni Jesus Christ. Kaya ang inyong flesh na circumcised na. Ibig sabihin, ang ating worldly desire,
Yan ang gustong ipabot ni Paul, mga kapatid. Amen? Kaya ang ating spiritual blessing, na-save tayo, na-reconcile tayo, na-forgiven tayo, naging adopted tayo, those are spiritual blessings. No, na dapat nating pasalamatan at resulta ng enjoyment natin sa Panginoon. Amen. Capacity, mga kapatid. Okay. Diyan pa tayo. Number 4. Not only, paano gi-describe, gi-picture out, gibigyan ng description ang isang happy man, meron na siyang new life, vitality, meron na siyang security, o secured na siya. Meron na siyang capacity, no? Able siya. Mag-survive siya because he is planted in the rivers of water. Mayroong streams, mayroong sapa, nag-provide ng tubig para sa kanya. And because he was planted in the rivers of water, mag-produce po siya. Ito yung tinatawag fertility. Amen? Fertility. Psalm, balik tayo doon. Verse number 3. Psalm. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit. Bringeth forth his fruit. That bringeth forth his fruit. So ang happy man is fruitful. Ang blessed man is fruitful. He brings forth the fruit, mga kapatid. Nag-produce siya ng fruit. Hindi mo makonsider na blessed man ang isang tao o isang tanim kung walang fruit. Nag-base ang ating pagiging happy man o blessed man, isa sa kanyang result is pagiging fruitful. Nag-produce po siya ng bunga. Amen? At bilang Christian, ano po ang ating bunga? Galatians chapter 5. Amen. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. All right. Look at verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So ito, ang sabi ni Paul, ito yung mga fruit ng isang blessed man. At isa din ito sa mga fruit ng Spirit. So kay save ka man, may Holy Spirit ka na. Amen? At dahil may Holy Spirit ka, dapat makita ito sa atin. Meron tayong joy, meron na tayong love, meron tayong peace, meron na tayong long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Ito yung fruit of the Spirit. Ito yung fruit ng isang Christian. Hello, amen? Makita kaya ito na, actually kung bilangin mo siyam, makita kaya ito sa atin, itong peace, long-suffering, amen, gentleness, pagka Brad? Pagkalulo, malulo, dapat may fruit. Dapat makita ito sa atin. Nag-produce. Ang happy man ba, nagabunga. Nag-provide siya. Sang bunga. Take note. Kung ka-claim ka Christian, tapos wala ito, di ito makita sa'yo, wow, delikado. Baka di ka makonsider na happy man. Di ka makonsider na blessed man. Bakit? 24 sabi ni Paul, and they that are Christ have crucified the flesh
with the affections and lust. Ang anak ng Diyos, ang isang believer, na-crucify na ang kanyang mga earthly desire, ang kanyang mga lustful desire. Huh? Hindi na tayo, Brad, nag-crave sa mga fleshly, worldly na mga bagay. Kaya ang tunay na saved, di na tayo nag-desire pa na maki-ayon, sa mga unsaved. Mga worldly na mga activity. No? Wala na tayo ga-desire dyan. Kaya sabi ni Paul, na-crucify na ang ating flesh. Kaya sabi niya doon sa chapter 2, verse 22, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. It shall not I, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. At sabi pa niya, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. So dapat makrucify itong ating flesh, mga kapatid. Pag hindi yan makrucify, hindi makita ang fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Fertility. Nagabunga. Nagaproduce. No? Nagaproduce ang isang happy man. Fertile. No? Bring it forth his fruit. Bring it forth his fruit. Tandaan natin po yan. Okay? So I hope na itong bunga, of course, no, sa ating character po yan. Speaks about our character from inward to outward. But of course, sa ating Christian life, dapat mag-produce din po tayo ng bunga. Amen? Dapat makita, number one, ang bunga sa ating bibig, sa ating pagpasalamat sa Panginoon. No? Na maging thankful tayo sa ating mga bibig. No? Praising tayo sa Panginoon. Of course, gusto rin ng Panginoon mag-produce tayo ng bunga sa ating Christian life. No? Paano, Pastor? Of course, sa mga kaluluwa na ating madala sa Panginoon. No? Fertility. Di ba napakaganda? Yung ibang tao, ibang mga farmer, talagang intentional, sunugin nila yung farm nila, sunugin nila yung bundok. Brad? Kasi yung abo, makaproduce yan, Brad, ng bagong growth. Una, mapatay yung mga insects, mga anong tawag doon? Ha? Yung, tapos mga bad seeds, no? Nasunog. Pero pag tubo sa mga bagong Brad, after gisunog, tapos maulanan, after few weeks, 1 month, yung bagong gisunog, di ba, napakaganda yung tubo ng mga tanim. Lalo na yung sa bundok, mga kugon, yung mga Brad, napakaganda tingnan, very green, uniform. Ga-produce siya. So sa atin, Panginoong Diyos, minsan, padala ng trials, Brad, para mag-produce tayo ng bunga. Nga out of the trials, magkaroon siya ng breakthrough. Magkaroon siya ng result ba? Sabi nga doon, walang oil kung hindi mo i-crush. Di ka makakita ng diamond kung walang pressure sa earth. Sa ilang thousand of years na gikumpak, earthquake, mga kung ano-ano dyan, napurma ang diamond. Ang oil, di ka makaproduce hanggat hindi mo i-crush. Walang perfume na maproduce kung walang mga dahon, mga bunga na gipound para makaproduce siya ng perfume. Nga So sa Christian life, sometimes gi-allow ng Panginoong Diyos para out of the trial circumstances sa life mo, makita ang Panginoong Diyos, makaproduce ka ng bunga para sa Kanya. Amen. Fertility. Alam mo, minsan yung mga trials, minsan, gi-allow ng Panginoong Diyos para maging prayerful tayo. Yes, totoo po yan, mga kapatid. Yung moment na walang-wala ka, weak ka, na-break ka, ginabreak ka ng Panginoong Diyos,
para gusto ng Diyos maging dependent ka sa Kanya. Para ma-realize natin na wala tayong option, Panginoon lang. Dili trabaho, hindi sino mang tao, kwarta o anuman, but si Lord only. Kasi ang tendency minsan, pag andyan na sometimes, maging kampante tayo at less natin time sa Panginoon. That's why sometimes idaan tayo ni Lord na parang ginapahon tayo para tayong diamond na ginakras o ginaano. Para gusto ng Panginoong Diyos, makita niya at ma-realize natin na siya lang ating kailangan. Wala na pong iba. Diyan pa tayo mga kapatid. Fertility. Gusto ni Lord magbunga ka. Gusto ni Lord mabunga din ako. In His ways. No? Sa kanyang kaparaanan. Alright? And panglima, mga kapatid, sobrang ito. Okay? Let's go back to Book of Psalm. Alright. Verse number 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Panglima, tinatawag na perpetuity. Perpetuity. Anong ibig sabihin perpetuity? Sabi niya, his leaf shall not wither. Ang kanyang dahon ay hindi nalalanta or namamatay. Okay? Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Continuous, kahit tag-init, tag-ulan, o tag-init, tuloy-tuloy. Nag-produce siya ng bunga. Perpetual, non-stop. Hindi seasonal. Ang isang happy man. Hello, amen? His leaf also shall not wither. Tingnan yung paligid ngayon, mga daan. Di ba kawawa? Halos mga damo, puro na brown. Punta, ginatid ko yung mga married ladies last Thursday. Doon kay Ma'am Joy. Sa kanyang harapan, Carabao grass. Nung una kong pagpunta, puro green. Napakaganda. Nung last ko pagpunta, wala na, puro brown. Wala nang green halos. Wala nang green, puros brown. Ibig sabihin, halos patay na. Bakit? Wala nang supply ng tubig. Kailangan ng tubig. Kaya sa bahay, ginatsagaan ko, dilig-diligan yung Carabao grass. Yung iba, may portion na mamatay na, ga-brown na. Ginatsagaan ko. Spray-sprayhan, dilig-diligan ba? Mga flowers, mapatay. No. Meron akong, anong tawag doon? Kalimutan kong pangalan ng bulaklak ba? Once magbulak ya, tuloy-tuloy. Wala sa isip ko. Kailangan ng dilig. Orchids, gilagyan ko ng shade kay parang di mag-survive. Parang mamatay. Pero salamat ba ang happy man? His leaf shall not wither. Amen? His leaf. Isa kasi, bakit dahon ang gibanggit ni David? Kasi sa dahon, makilala mo ang isang tanim, dying ba, ubuhi pa? Hindi man mag-umpisa sa puno, Brad. Ma-identify mo ang isang tanom na dying or kulang sa dilig sa pamagitan sa dahon. Kaya sabi ni David, his leaf shall not wither. Ang kaniyang dahon hindi nalalanta or wala gakalaya. Amen? Perpetuity.
Number one, that speaks about our Christian life. Amen? Our eternal life. Tuloy-tuloy. Mawala man tayo sa mundo, that is only earthly. Pero ang ating life, we have eternal life because of Jesus Christ. Amen. Spiritually wise, tuloy-tuloy na tayo sa Panginoon until kunin tayo ng Panginoon Diyos. Pangalawa, Brad, ang ating service sa Panginoong Diyos dapat tuloy-tuloy din. Mula nung na-save ka, dapat walang portion sa life mo na mag-desire ka na mag-stop. Hindi yan God's will. Gusto ni Lord na mula nung gisave ka ni Lord until magbalik si Lord, magpatuloy ka. Yes, may struggle. Yes, may trials. Yes, may panghihina. Pero hindi dahilan mag-stop ka. I tell you, that is not God's will. That is negative. Yan ang i-inject ni Satan sa atin. At pag binagyan mo yan, nanalo si Satan sa buhay mo. Kapatid. Yes, nakaranas. Hindi ibig sabihin, save ka na, hindi ka na manghina. Wala sigurong Christian na hindi ka maka-experience manghina kasi yung Christian life. Magtanong kayo ba, pastor, naka-experience? Yes, many times. Walang exempted yan. But praise the Lord, bigyan tayo ni grace, bigyan tayo ng grace ng Panginoon. Every time manghina ka, come to the Lord. Hingi ka, Lord, give me grace na ma-overcome ko ito, Lord. No? Makalampas ako nito. Tuloy lang. Amen? Perpetuate ang ating service kay Lord. Dapat hanggang kukunin tayo ng Panginoong Diyos. Isang Christian, his leaf also shall not wither. His leaf shall not wither. Amen? So kulang na tayo sa oras. Isa na lang sana. Pero next week naman. Ito God's picture of a happy man. Ani po yan, 5 lang natakil natin. And then, mga kapatid, after dito, the secret of the happy man. Bakit siya happy? Anong secret niya? Kahit ang happiness, hindi yan na i-wish mo lang, Lord, make me a happy person. Lord, make me a happy Christian. Hindi pwede. Although ga-pray ka, pero may gagawin ka. May gagawin ka para kung gusto ka maging happy. So yun ang ating pag-aralan next week. Amen, mga kapatid. No? Alright. I hope na meron tayong na-learn this evening. So tayo please. For our prayer. Dear God, we thank you for tonight. We thank you sa lesson about the blessed man. And Lord, it's my prayer na sana ma-experience namin, Lord, ang mga bagay na ito. Na Panginoong Diyos, gusto niyo po sa amin na maging happy man. Pero may mga bagay kami dapat i-consider. Thank you so much, Lord, for your promise sa Bible na, Lord, mag-perpetuate His leaf shall not wither. And Lord, I pray for all of us na patuloy mo kami, Lord, tulungan na sana po maging malakas kami sa paglilingkod sa inyo. I-revive nyo kami. Huwag kaming madala sa mga panghihina, sa aming Christian life, panlalamig. Instead, Lord, painitin nyo po ang bawat isa sa amin. Salamat na may word kami, may source of comfort, which is the Word of God. And Holy Spirit, move in every life sa aming pong buhay. Marami pong salamat. Again, Lord, sa aming patuloy na lesson until next week, sana marami pa kaming ma-learn at ma-discover ng mga truths. All these things I ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, turn over.